Gusto mo na bang mag-give up? Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria, ina ng sambayanan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Nangakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae na ina niya, si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nagkatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na natupad na ang lahat, ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan at sinabi niya, "Nauuhaw ako." May sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak, kaya ikinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idiniiti nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Natupad na." At pagkayuko ng ulo, ibinigay niya ang espiritu. Ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga. Paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga. At hiniling nila kay Pilato na badiin ang mga binti ng mga nasa krus at saka alisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ng mga sundalo. Binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa na kasama niyang ipinako sa krus. Pagsapit naman nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi nila binali ang kanyang mga binti. Gayon may sinipat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Naganap na. Sa kanyang kamatayan sa krus, natupad ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Ama, ang pagtubos sa sangkatauhan. Napakasakit ng kanyang dinanas, ngunit nagtiis siya hanggang wakas. Ang saya niya siguro nung humarap siya sa Ama at nagsabing, "Mission accomplished." Bawat isa sa atin ay may misyon dito sa mundo. Halimbawa, ang maging magulang, guro, doktor, manggagawa, caregiver at iba pa. Patuloy na inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan at gusto niyang isali tayo dito. Kapanalig, sa present situation mo, tinutupad mo ba ang iyong misyon? O masyado kang abala sa iyong career o mga projects na parabang sa iyo lang ang buhay mo at hindi mo na iniisip kung anong kalooban ng Diyos para sa iyo? Maswerte ka kung ang trabaho mo ay paglilingkod sa kapwa na nagbibigay sa iyo ng kagalakan at katuparan. Maaring ito nga ang iyong misyon. Pagbutihin mo ito at lalo pang madaragdagan ang iyong kasiyahan araw-araw. Hindi lang yan. Walang hanggang gantimpala ang naghihintay sa iyo sa langit. Ang misyon natin ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Feel natin na may silbi tayo sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos at nakapagpapasaya tayo ng ating kapwa. Pero, di ba, may mga pagkakataong mahirap ang misyon? Gumagawa tayo ng mabuti pero hindi tayo nauunawaan. Tumitindig tayo para sa katotohanan at katarungan pero tayo ang inuusig. Kaya natutukso tayong mag-give up. Sandali lang, kapanalig. Panahon ito para manalangin at humingi ng panalangin sa iba. Tulad ng mga atleta, itutok natin ang paningin sa finish line. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan, sabi ng sulat sa mga Hebreo. Nang sa huli, tulad niya, ay masabi din nating mission accomplished. Panginoong Jesus,
aming guro at gabay. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming misyon at tuparin ito ng may determinasyon, pagmamahal at katapatan tulad ng ginawa mo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob mong panibagong araw para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa akong maging matulungin at huwag kong baliwalain ang habag at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.